Si Pilita Corrales. Ang pangalang hindi kailangang ipaliwanag sa kahit sinong Pilipino. Asia's Queen of Songs. Ang babaeng tinawag na pinakamakapangyarihang boses sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Ang artista na ang karera ay tumagal ng mahigit 6 na dekada. Mula sa mga stage ng Las Vegas hanggang sa mga entablado ng Maynila. Sa rurok ng kanyang karera, si Pilita Corrales ay hindi lang isang artista, siya ay isang imperyo, mga property, mga negosyo, mga ari-arian na kinakatawan ng isang buhay na puno ng trabaho, dedikasyon at tagumpay. At nang pumanaw siya noong Hunyo 2024, naiwan niya ang lahat ng iyon sa kanyang mga anak. Pero ngayon, may mga tanong na lumalabas, mga tanong na hindi madaling sagutin. Kasi ayon sa mga nakakaalam ng sitwasyon, may mga ari-arian na si Pilita na ngayon ay nasa proseso ng pagbebenta. May mga property na matagal ng hawak ng pamilya na ngayon ay inililipat sa ibang mga kamay. At ang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa gitna ng lahat ng ito ay ang kanyang anak na si Jackie Lou Blanco. Nilustay ba ni Jackie Lou ang naiwang yaman ng kanyang inang si Pilita? O may mas malalim na kwento sa likod ng lahat ng ito? Alamin natin ang buong katotohanan. Para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating pag-usapan kung sino si Pilita Corrales. Ang kanyang tunay na pangalan ay Felicidad Corrales Soriano. Ipinanganak noong Hunyo 27, 1937 sa Zamboanga City. Nagsimula siya sa isang simpleng pamilya sa Mindanao at sa pamamagitan ng kanyang boses, ng kanyang determinasyon at ng kanyang walang kapagurang pagtrabaho, naging isa siya sa mga pinakakilalang Pilipino sa buong mundo. Naglaro siya sa Las Vegas. Naglaro siya sa mga international na entablado. Nakilala siya ng mga bansang hindi man lang nakarinig ng pangalan ng Pilipinas dahil sa kanyang boses. At sa loob ng mahigit 6 na dekada ng karera, naipon niya ang isang kayamanan na katumbas ng kanyang buhay na puno ng sakripisyo at dedikasyon. Pero ang buhay ni Pilita Corrales ay hindi lang kwento ng tagumpay sa entablado. Ito rin ay kwento ng isang ina, ng isang babaeng nagmahal ng walang kondisyon sa kanyang mga anak, kahit hindi laging madali ang kanilang mga relasyon. Si Jackie Lou Blanco, ang kanyang anak, ay isa rin sa mga kilalang mukha ng Philippine entertainment. Actress, host, isang babaeng lumaki sa anino ng isa sa mga pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng Philippine showbiz. At ang relasyon nila ni Pilita ay isang relasyon na puno ng pagmamahal, pero hindi palaging walang komplikasyon. Kaya naman, nang pumanaw si Pilita Corrales noong Hunyo 2024, ang buong Pilipinas ay nagluksa. Ang Asia's Queen of Songs ay wala na. Ang boses na nagbigay ng saya sa milyon-milyong Pilipino sa loob ng mahigit 6 na dekada ay tahimik na. At sa likod ng pagluluksa, nagsimulang lumabas ang mga tanong tungkol sa kanyang estate, tungkol sa mga ari-arian na naiwan niya, tungkol sa kung sino ang magmamana ng lahat ng pinagsikapan niya sa loob ng kanyang buhay. Pero hindi simpleng proseso ng pamana ang lumabas sa publiko. Kasi nagsimulang lumabas ang mga kwento mula sa iba't ibang pinagkukunan na nagpapakita ng isang mas komplikadong larawan. Ayon sa mga nakakaalam ng sitwasyon, may mga property na si Pilita na ngayon ay nasa proseso ng pagbebenta o paglipat. Mga ari-arian na matagal nang hawak ng pamilya Corrales. Mga property na para sa maraming tao ay dapat sana ay nanatili sa pamilya bilang pamana ng isang babaeng nagbigay ng lahat para sa kanyang mga anak. At ang mga tanong na lumabas ay nakatuon sa isang tao, si Jackie Lou Blanco. Kaya naman, nagsimulang mag-react ang publiko. Sa social media, lumabas ang mga komento, mga speculation, mga alegasyon. May nagsasabing nilustay ni Jackie Lou ang yaman ng kanyang ina. May nagsasabing ginagastos niya ang pamana ni Pilita ng walang konsiderasyon sa ibang mga miyembro ng pamilya. May nagsasabing ang mga property na dapat sana ay nanatili sa pamilya ay unti-unting nawawala. At ang mga alegasyong iyon ay kumalat ng mabilis sa social media. Naging trending, naging paksa ng mga YouTube videos, naging usapan ng bawat Pilipino na nagmahal kay Pilita Corrales. Pero hindi natahimik si Jackie Lou.
Kasi sa isang interview, tahasan niyang tinugunan ang lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. At ang kanyang mga salita ay nagbigay ng ibang perspektibo sa buong kwento. Ayon kay Jackie Lu, ang mga desisyon tungkol sa estate ng kanyang ina ay hindi ginagawa niya ng mag-isa. May proseso, may legal na batayan, may mga miyembro ng pamilya na sangkot sa bawat desisyon. Sinabi niya na ang mga property na ibinebenta ay ibinebenta para sa mga praktikal na dahilan, para sa mga gastos na kaugnay ng estate, para sa mga obligasyong kailangang tugunan, para sa mga bagay na hindi nakikita ng mga tao sa labas ng pamilya. At sinabi niya na ang mga alegasyon ay galing sa mga taong hindi alam ang buong kwento. Kaya naman, para maintindihan natin ang buong larawan, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na madalas na hindi pinag-uusapan: ang proseso ng pamana sa Pilipinas. Kapag namatay ang isang tao na may malaking estate, ang proseso ng paglipat ng mga ari-arian ay hindi simpleng bagay. May estate taxes, may legal na proseso, may mga obligasyon na kailangang tugunan bago maaaring opisyal na may lipat ang mga ari-arian sa mga tagapagmana. At sa kaso ng isang taong katulad ni Pilita Corrales, na may malaking estate, maraming ari-arian, at isang karera na tumagal ng mahigit 6 na dekada, ang prosesong iyon ay maaaring maging mas komplikado kaysa sa inaasahan ng mga tao sa labas. Ang pagbebenta ng ilang property ay maaaring hindi isang palatandaan ng paglustay. Maaaring ito ay isang kinakailangang hakbang sa proseso ng pag-aayos ng estate. Pero hindi pa doon natigil ang mga tanong, kasi may mga miyembro ng pamilya na hindi sang-ayon sa ilang mga desisyon na ginagawa tungkol sa estate. Ayon sa mga nakakaalam ng sitwasyon, may mga alitan sa loob ng pamilya tungkol sa kung paano dapat pamahalaan ang mga ari-arian ni Pilita. May mga nagtatanong kung ang lahat ng desisyon ay ginagawa ng may consultation sa lahat ng mga tagapagmana. May mga nagtatanong kung ang mga interes ng lahat ng miyembro ng pamilya ay tinutugunan ng pantay-pantay. At ang mga alitang iyon ay hindi lang isang simpleng pagtatalo ng pamilya. Ito ay isang mas malaking usapan tungkol sa kung paano natin pinoprotektahan ang pamana ng mga taong nagbigay ng lahat para sa kanilang pamilya. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng ingay sa social media, sa kabila ng lahat ng mga alegasyon at kontra-alegasyon, may isang katotohanan na nananatili. Si Pilita Corrales ay nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang pamilya. Ang bawat property, ang bawat ari-arian, ang bawat piso ng kanyang kayamanan ay resulta ng mahigit 6 na dekada ng trabaho, sakripisyo at dedikasyon. At ang pinakamagandang paraan ng pagpaparangal sa kanyang alaala ay hindi ang pagtatalo tungkol sa kung sino ang may karapatang magmana ng mas malaki, kundi ang pagtitiyak na ang lahat ng pinagsikapan niya ay gagamitin sa paraan na magiging proud siya. Pero heto ang katotohanan na kailangan nating aminin. Ang mga tanong tungkol sa estate ni Pilita Corrales ay hindi maaaring sagutin ng mga tao sa labas ng pamilya. Hindi natin alam ang buong kwento. Hindi natin alam ang lahat ng detalye ng kanyang will. Hindi natin alam ang lahat ng legal na obligasyon na kailangang tugunan. Ang mga allegation laban kay Jackie Lu ay mga allegation pa lang. Hindi pa napatunayang totoo. At sa isang bansang may presumption of innocence, ang bawat tao ay itinuturing na inosente hanggang hindi napapatunayan ang kabaligtaran. Pero ang katotohanang lumabas ang mga tanong na ito ay nagpapakita ng isang mas malaking usapan na dapat nating lahat pag-usapan, tungkol sa kung paano natin pinoprotektahan ang pamana ng ating mga mahal sa buhay, tungkol sa kung paano natin tinitiyak na ang mga pinagsikapan ng isang tao sa loob ng kanyang buhay ay hindi mawawala sa isang iglap pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Ito ang kwento ng estate ni Pilita Corrales. Hindi lang kwento ng isang anak na inakusahan ng paglustay ng yaman ng kanyang ina. Ito ay kwento ng isang pamilya na nakikipaglaban sa mga hamon ng pamana sa gitna ng pagluluks, ng mga tanong na walang madaling sagot, at ng isang mas malaking usapan tungkol sa kung paano natin pinoprotektahan ang pamana ng mga taong nagbigay ng lahat para sa atin. Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga nagmahal kay Pilita Corrales.
Baka isa ka sa mga nagtatanong kung totoo ang mga aligasyon laban kay Jackie Lu. O baka isa ka sa mga taong may sariling karanasan sa mga alitan ng pamilya tungkol sa pamana at alam mo kung gaano ito kahirap. Ang kwento ng estate ni Pilita ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay. Ang pera at ari-arian ay maaaring maging sanhi ng pinakamasakit na alitan sa loob ng isang pamilya. At ang pinakaepektibong paraan para maiwasan iyon ay ang malinaw na komunikasyon. Ang tamang legal na paghahanda at ang pagpapahalaga sa relasyon ng pamilya, higit sa kahit anong ari-arian. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang anak na inakusahan ng paglustay ng yaman ng kanyang ina. Ito ay kwento ng kung paano ang pagkamatay ng isang makapangyarihang tao ay maaaring magbukas ng mga alitan na matagal nang nakatago sa loob ng isang pamilya at ng mas malaking usapan tungkol sa kung paano natin pinoprotektahan ang pamana ng ating mga mahal sa buhay. Ang pinakamahalaga sa kwentong ito ay hindi kung nilustay ni Jackie Lu ang yaman ni Pilita o hindi. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang ang mga tanong na ito ay lumabas sa publiko. At iyon ay nagpapakita ng isang bagay na dapat nating lahat pag-isipan. Ang pamana ay hindi lang tungkol sa pera at ari-arian. Ito ay tungkol sa kung paano natin pinamamahalaan ang mga bagay na pinagsikapan ng ating mga mahal sa buhay at kung paano natin tinitiyak na ang kanilang alaala ay nananatiling malinis at marangal. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ni Pilita Corrales, sa susunod na marinig mo ang kanyang boses sa isang lumang recording, sa susunod na maalala mo ang Asia's Queen of Songs, tandaan mo ang kwento sa likod ng pangalang iyon, ang babaeng ipinanganak sa Zamboanga City, na sa pamamagitan ng kanyang boses at kanyang determinasyon ay naging isa sa mga pinakakilalang Pilipino sa buong mundo, na nagbigay ng lahat para sa kanyang pamilya, na nag-iwan ng isang pamana na katumbas ng isang buhay na puno ng sakripisyo. Ang mga tanong tungkol sa estate niya ay mga tanong na tanging ang pamilya lang niya ang makakasgot. Pero ang isang bagay ay malinaw sa lahat. Si Pilita Corrales ay nabuhay ng may dignidad, nagtrabaho ng may dignidad, at deserve niya na ang kanyang pamana ay pamahalaan din ng may dignidad. Yun ang pinakamagandang paraan ng pagpaparangal sa isang babaeng nagbigay ng lahat para sa kanyang pamilya at para sa bawat Pilipino na nagmahal sa kanya.